Media, ako po si Pia Arcangel. At live mula rito sa The Heritage Park sa Taguig, kung saan ibibigay po namin sa inyo ang latest sa burol ng Comedy King. Ako po si Rhea Santos. Tututukan po natin ang public viewing sa labi ng Comedy King na magsisimula maya-maya lamang. At bago nga po mag-alas 4 kaninang madaling araw, ay naibalik dito ang labi ng ating Comedy King mula sa isang maigsing public viewing na ginanap naman sa Dolphy Theater dyan sa ABS-CBN compound sa Quezon City. Dito po sa mortuary ng The Heritage Park sa Taguig, nakalagak po ngayon ang labi ng Comedy King na si Dolphy at ayon po sa mga nakalap nating impormasyon, naririto na po ang ilan sa kanyang mga anak. Kasama po dyan si Manny Boy Quizon, si Direk Eric Quizon, Ronnie at Rolly Quizon. Narito na rin po sa loob ang apo ni Mang Dolphy na si Roel Quizon. Makikita po natin na sa arrangement ng Heritage Park ngayon ay all efforts have been made para maging organisado at maayos ang magiging public viewing. May mga linya po na itinalaga para sa mga kawani ng media. May linyang itinalaga para naman sa mga taong inaasahang dadagsa simula alas 8 ngayong umaga para masilayan sa huling pagkakataon ang iniidolong King of Comedy. Ngayong araw po mabibigyan muli ng pagkakataon ng mga tagahanga ni Dolphy ang publiko na bisitahin po ang kanyang labi. So pagsapit po ng alas 8, inaasahan nga po natin na magkakaroon na po ng pila dito po sa loob ng The Heritage Park para makapagbigay po sila ng kanilang huling respeto at pagpupugay sa Comedy King. Kasama rin po natin dito sa Heritage Park ang ating kasamang si Oscar Oida. Oscar. Yes, Ivan, Rhea, sa mga sandaling ito dito sa may main entrance ng Heritage Park, nagsisimula ng magsipagdatingan ang ilan sa mga tagahanga ng Comedy King na si Dolphy. Kung hindi tayo nagkakamali, siguro may mga bandang kulang-kulang 100 itong mga taong nakapila dito sa may labas ng gate. Hindi pa kasama dyan yung ilan sa mga sinamantala rin yung pagkakataon para makapag-ehersisyo at nagja-jogging dito sa paligid ng entrance ng parke. At mamaya raw, pag nagsimula na nga yung public viewing bandang alas 8 ng umaga, ay makikipila na rin sila. Pero bukod dyan sa mga tao na talagang yung iba magdamagan na naghintay dito sa may labas ng Heritage Park, meron din namang mga sinamantala na rin yung pagkakataon para kumita ng sandali. Katulad na lamang ng mag-amang itong sina Rogelio Suela Sr. at Jr. na talaga maaga pa lang ay nandito na parang makapagbenta ng kanilang mga inilalakong mga t-shirt kung saan naka-imprenta ang mukha ng Comedy King. Aminado sila na kita ang pangunahing habol nila dahil pag ganito raw kasing may mga ganitong klase ng pagkakataon o event ay patok na patok yung mga ganitong t-shirt dahil alam naman natin mga talagang mga tagahanga ng mga taong iniimprenta nila sa kanilang mga t-shirt ang pipila dito. So kanina pa lamang ay medyo marami-rami na rin yung nagsipagbili ng naturang t-shirt para sa kanila. Ito ay bilang pagpakita ng kanilang suporta sa Comedy King. Bagay na hindi na ako nagtataka kung bakit hanggang sa mga oras ito, Ivan, Rhea, ay gising pa yung ilan sa mga kamag-anak, mga anak ng Comedy King katulad nila Ronnie Quizon at ni Eric Quizon. Si Ronnie kanina nabigyan tayo pagkakataon na makausap at ayon nga sa kanya, ang mga taong ito, yung suportang pinapakita ng mga taong ito, yung pinaguhugutan ngayon nila ng lakas, lalo pat tuloy-tuloy ang burol, yung emosyon, mabigat dahil nga sa labis sa kalungkutan. Pero pag nakikita raw nila itong suportang pinapakita ng taong bayan sa kanilang ama, ay nakakakuha sila ng iba yung lakas. Ivan, Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, kagabi nga po ay nagkaroon ng misa at necrological service para kay Dolphy. Naging emosyonal ang mga nagmamahal sa kanya at marami ang naantig ng awitin ni Shasha Padilla ang ilang linya ng kanyang paboritong kanta para kay Dolphy. Narito ang aking report. Isang standing ovation para sa hari ng komedya sa necrological service na alay sa kanya. Ang dalamhati para sa pagyaw ni Dolphy bahagyang napahupa ng masayang paglulita sa mga alaala ng Comedy King. Una nagsalita ang kapareha ng karakter niyang si Kevin Cosme sa palabas sa Home Along Dariles sa Sinova Villa na imbes na magpaluha ay nakuha pang magpakwela.
nag-uusap kami tungkol sa wine. Sabi ko, sana makatikim ako ng masarap na wine. Tapos yun na nga, sabi ko, Tito Dobbs, I have something for you. Ako, pakaingatan. Pagdating ko sa bahay, nasan? Ibigay ni Nova, akin na. Talagang pinakaingatan at hiningin ni Tito Dobbs. Asan? Eto po. Nang buksan, patis. Patis ko talagang binigay. Hindi ko naman sinabing wine. Sabi ko, ingatan, baka mabasag. Sa pagitan ng mga kwento, may mga awitin din na nagpaigting ng emosyon sa teatrong ipinangalan sa kanya. Pero ang pinakinabangan, ang pamamaalam ng kanyang partner na si Shasha Padilla. Standing ovation ang isinulubong sa kanya at pag-akyat pa lang sa entablado ay umiyak na siya. 23 taong pagsasama ang babauning alaala ni Shasha kay Dolphy. In loving the man, I came to accept all that came with him. His legacy, his personality, when not in front of the camera, and of course his children. Hindi po naging madali lahat ng yun, pero he was worth it. Napahikbi rin ang marami ng awitin ni Shasha para sa iyo ba akong minamahal, ang ilang linya ng kanya raw paboritong kanta. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. Bukod kay Shasha, naroon din ang mga anak ni Dolphy at iba pang miyembro ng pamilya Quezon. It was a trying time, but it was a good time because it was like bonus time with our father. And it's something that I will never forget in my whole life. And I'm sure my siblings and Joshua feel the same. It brought us together. It made us a family. Sa red carpet na tila inilaan para sa isang tunay na hari, idinaan ang labi ng Comedy King sa kanyang pagdating sa Dolphy Theater sa ABS-CBN compound. Binasbasan ni na Father Tito Kaluwag at Father Efren Borromeo ang labi ni Dolphy. Kasunod dito, nagkaroon ng private viewing sa kanyang labi ang mga kaanak ni Dolphy. Gayon din ang kanyang mga kaibigan at kasamahan sa industriya. Alas 7 ng gabi naman ang nagsimula ang misa para kay Dolphy sa pangunguna ni Father Kaluwag. Samantala, matyaga naghintay ang mga tagahanga ng Comedy King sa audience entrance ng Dolphy Theater para pumasilayan ang labi ng kanilang idolo. Ang ilan sa kanila dumayo pa mula sa probinsya. Darito ang report ni Cedric Castillo. Nilubugan man ang araw sa paghihintay, may pananabik pa ring nagsipasok papuntang Dolphy Theater ng ABS-CBN ang mga tagahanga ng Yumaong Comedy King. Bandang alas 9 ng gabi nang buksan ng audience entrance ng gusali para sa public viewing ng labi ni Dolphy. Imbes na pagkainip o pagkapagod, galak pa raw ang naramdaman ng taga-Bulacan na si Edgar na tanghali ng una naming namataan at isa sa mga nauna sa pila para masilayan ng idolo. Ang labis na paghanga ni Edgar sa aktor, umusbong daw nang minsan niya siyang makadaupang palad. Nakita niya yung anak ko, sabi niya, sige, pwede bang kargahin. Kaya sabi nung misis ko, pinakarga. Natouch ako nung may umaatras na sasakyan yung van nila. May tumulong na tanod. Ginawa ni Dolphy nung pag-atras, binuksan niya yung windshield niya, binigyan niya ng 500 yung tanod. Nakatatak na raw sa kanilang isip ang masayang imahe ng hari ng komedya sa kanyang mga palabas at pelikula at di na maaalis pa sa kanilang puso kung paano sila noon pinatawa. Pero marami pa rin ang nagbitbit ng mga litrato at memorabilia ni Comedy King bilang pag-alala sa kanya. Dumayo naman mula pa sa Isabela ang tagahangang si Mike. His reaction, disbelief. In denial. Kahirap paniwalaan, hindi pa nagsisink in. Siguro pag nakita ko na magsisink in na. Pero ngayon para talagang hindi mahirap mahirap tanggapin talaga. Sa mga dekadang lumipas, iba't ibang karakter ang ginanapan ni Dolphy. Ang mga kwentong kanya